Bago ang lahat, ito po si Engineer Dr. Toto Budyog Kausing. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay walang iba kundi si Sara Duterte at ang mga taong mga korap, mga politikong, ay hindi korap. Sabihin na natin hindi korap. Sabihin natin mga, kung sa Tagalog pa tawag, balimbing. Kung sa ibang term, pula-puti. Hindi natin alam kung saan sila. Depende sa kung sino malakas, doon sila. At ito na ba ngayon, dahil sa boto ang hinahabol, maraming mga hindi pumirma. Pag-usapan natin ang hindi pumirma. Marami po ang hindi pumirma. Ano bang dahilan bakit hindi sila pumirma? Maraming dahilan po. Ito, pagtatalakay natin. Maigsi lang ito. Pero bago ang lahat, babanggitin ko kung sino ang mga hindi pumirma. Ang mga hindi pumirma po, number one. Number one in the list. Sa listahan ko lang, marami pang iba. Si Gloria Macapagal Arroyo. Expected naman ito kasi best friend ni Sara Duterte ito. Silang dalawa nagkakampi-kampi. So, maliban kay Amy Marcos, sa totoo lang, bubuto, pabor kay Sara si Amy Marcos. Tiniterminohan ko na sa inyo yan. So, number one, si Gloria Macapagal Arroyo. Pwede mo tawagin minsan Gloria Macapagal Arroyo. Si Gloria po ang pinaka-disgrace sa lahat ng Macapagal family. Kasi the people, the Filipinos know Kung Dadong Macapagal as a very reputable, decent, and integrable person. Kung Dadong kaya nga nanalo siya At tinalo lang siya ni Marcos noong 1965 election, pero yung pagpanalo ni Marcos laban sa kanya ay hindi po nagbawas ng respeto ng mga tao para kay Diosdado Macapagal. Hindi ko lang alam, pero bakit kaya? Lahat po ng mga anak ni Dadong Macapagal ay matatangkad. Si Gloria lang ang hindi matangkad. Bakit kaya? May kinalaman din pa ito sa kwento ni Amy Marcos. Sa lahat ng anak ni Ferdinand, kay Imelda o sa iba pa, ay medyo hugis puso yung mukha. Si Amy lang ang hindi hugis puso. May kinalaman ba yun sa hindi na tayo mag-speculate. Hanggang dyan na lang. Ang ating argumento lang, ganito na lang. Show me your face and I'll tell you who you are. Ipakita mo mukha mo sa akin at sasabihin ko kung sino ka. Ganun lang kasimple. Pag pinakita ko sa inyo, ako si Toto Kausing, sabihin niya. At medyo joker din, seryoso na medyo joker din. So ngayon, number one, sa listahan ko si Gloria. Anong dahilan bakit si Gloria ay hindi pumirma laban kay Sara? Una, mag-best friend sila. Ibig sabihin, totoong kaibigan si Gloria pagdating kay Sara. Ang hindi natin masabi kung totoong kaibigan siya ng mga tao. Yun lamang po. Sabi ni Andrea nga, enabler. Whatever it is, kanuman ang sa utak nila, the act itself enabled Sara to, at least may pride pa rin siya magsasabi, hindi naman pumirma lahat 316 ang lahat ng distrito, huwag niyong pababain sa 306 kasi namatay niya ng iba. Sino bang namatay? Si Edward Hagedorn. Yung distrito ng Palawan, namatay rin. O si Barsaga, PD Barsaga ng Cavite, namatay rin. O si Arnett Tevez, tinanggal. So ilan na? 4 ng minus. Tapos sino pang ibang mga natanggal? Si Ralph Recto, tinanggal kasi nagiging secretary na siya ng finance. So 5, sino pa ba? Isa pa na ang alam ko namatay, no? Pero kalimutan ko sino pa isang congressman na namatay. Ito ngayon namatay si yung Bicolano na congressman, si Edsel Agman. So 6 ang nawala. So sa 16, pero count na 306. So ibig sabihin 10 ang nawala. May 4 pa na hindi ako nabilang na nawala sa Kongreso. Nevertheless, it shows na nakuha nila ang 215 votes. Which is, kung ako magbibilang, dapat 106. 106 congressmen dapat ang pipirma. Pero nalampasan na nila
Ngayon, pangalawang issue na yan, yung siyempre darating makikita natin pag may trial. Naku, dyan na yung lalabas. May mga, napipredict ko na may mga testigo na babaliktad, pabor kay Sara. Bakit? Sasabi, ako po ay binayaran. O, magkano bang sinasabi ng kabilang grupo kay DDS? 25 million binigay sa AKAP bawat pirma. Sa AX, 25 million din. Binigyan din ng worth ilang billion ang bibigyan ng flood control projects. Ang dami mga ibig sabihin, hawak kasi ni Speaker ang tinatawag na kaban ng bayan. So kung hawak niya, siya ang magdidesisyon kung kanino ibibigay yung AKAP, kanino ibibigay yung project na pork barrel. So siya magdesisyon. So ginamit niya, sigurado yan, ginamit niya ng todo para makakuha ng pirma. Ang iba dyan, totoong pirma yan. Pero marami din dyan yung hindi totoong pirma. Yan po ang aking statement, which I stand firm on that because I know at marami talagang mga ganong mga alam naman natin sino bang mga isa sa pinaka-corrupt na tao sa Pilipinas. Hindi ba yung mga politiko na mga politiko na congressman? Oh, yan po ang pinakamatindi. So pag-usapan natin kung bakit ano bang mga come-ons, yung mga freebies kumbaga. Ang freebies diyan na binibigay ay ito, basahin ko yung message sa atin, Ang 25 million na AKAP ibibigay sa lahat ng pumirma. 25 million din sa AX. 100 million kada isa sa 288 billion na pundo na nilagay sa DPWH. Yan po. Well, yung mga yan, ina-expect ko lang lalabas yan pagdating sa hearing. Sa ngayon, hindi natin maririnig na natin bilang kwento. So yung kwento na hindi magkakabuhay. Maliban na lamang kung may mga congressman dyan na pumirma at lalabas. Hindi tayo pwede maniwala sa mga congressman na hindi pumirma. Kailangan doon tayo maniwala sa mga congressman na pumirma. Okay? Next. So, ang sunod na hindi pumirma ay si Richard Gomez. Nagugulat ako kay Richard Gomez. No, siya ay congressman sa Ormoc. So, ano ba kayong pinag-usapan nila ng mayor na asawa niya na si Lucy Torres? Bakit kaya? Tapos nakita ko minsan, magaling ito si Richard Gomez, hanga ko sa kanya sa pag-argumento. So, mga pagtatanong niya sa mga quadcom, magaling siya magtanong. Pagkatapos, narinig ko siya na in-interpret niya si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo nagpakita ng kabubuhan. Dadalhin niyo sa Senado yan. Number 1 pa sa survey pagka-senador. Alam mo ginawa ni Tulfo? Ganito. Nag-privilege speech. Ano ba yung privilege speech? Magtatayo isang congressman, magsasalita, may babanatan siya. Na dapat, ang pagtayo mo, dapat nakapundasyon din sa katotohanan. Ang detalye mo ba totoo? Ito, nabisto siya ni Richard Gomez. Sabi ni, short lang medyo magaling pang English kasi American boy. Sabi, syempre American citizen kaya magaling mag-English. Sabi niya, I stand on my personal and collective privilege. And I am bringing to the attention of the plenary of the House of Representatives that I have noticed that the media men where I came from are being used to sign as witnesses in every bypass operation or every anti-drug operation. And if there is no signature of a media man, then the case would be dismissed. Your Honor, media men are media men, like me as I was. But the problem is, it would be too dangerous. It might bring death to any media man who would accompany policemen or PDEA agents in operating on drug lords. If that is so, then we have to remove the media men who are members or of the pillars of our democracy, because media is considered as the fourth estate of our country or anywhere else in a democratic country. If that is so, Your Honor, I am standing up here in defense of the innocent media persons who are being used in anti-drug operation, and in fact,
they are not even a member of our government bodies, that they should be given that sovereign part in the running of our country's government. Tapos, I want to amend Section 21 of Republic Act 9165 to remove the media men as one of the signatories in any inventory or photography of any evidence that may be recovered from every operation or drug operation by PDEA or Philippine National Police. Ganun. Kala mo, galing-galing, di ba? So, ibig sabihin, dinidepensa niya, kasi ako galing din ako sa media. So, dinidepensa niya mga media. Pagkatapos, tumayo si Richard Gomez. Richard Gomez, artista eh. Sabi niya, Your Honor, if the speaker who delivered the privileged speech would permit, may I interpolate? Pinayagan siya. Hindi na hinayaan, matalino pala itong taong ito si Gomez, na hindi pumirma laban kay Sara. Sabi niya, Mr. Speaker, I just want to ask Congressman Erwin Tulfo of ACT-CIS, why is it that he still delivered this privileged speech when in fact what he wanted was only to remove the media men as one of the witnesses in any drug operation? Where in fact, Your Honor, it is on record. We have already completed the committee report work and we have already recommended the removal of media men. Kumbaga, kung sa Tagalog pa, tapos na po ang trabaho. Bakit ka pa manghingi ng trabaho na tapos na? Pahiya siya. Ayan ang gagaling ni si Erwin Tulfo. Pero David Dawe, si Erwin Tulfo, kaparihan ni Richard Gomez, hindi rin pumirma. Bakit kaya? Ano? Double speak o double blade? Basta double. Ganun lang. Ibig sabihin, pinapoint out ko lang, ito mga hindi pumirma. Ang pakay naman ni Erwin, para manatili siya number one, kasi hindi natin maiwasan na si Erwin ay bata ni Digong nung panahon na si Digong pang presidente. Ngayon nang hindi na si Digong presidente, pasikreto siya, kakampi siya kay Romualdez. Pero hindi niya lubos-lubusan maitatapon si Digong Duterte. Ganon po ka buisit, ganon po ka sip-sip boto. Ito si Erwin Tulfo. Ha? Si Ben Tulfo ngayon, banat ng banat, paborin kay Digong Duterte. So ngayon, tumatayo siya ngayon, kahil independent siya, nagsasalita siya for Duterte. Ganyan mga dalawang Tulfo, kasaparihan lang sila ang dugo yan ni Rapi Tulfo, baga dugong balimbing, dugong sinungaling. Ganun lang kasimple yan. So ngayon, si Erwin Tulfo, bakit di siya pumirma? Ang rason dyan is, yan ang ultimate na ikagagalit ng Duterte sa kanya. At kung magagalit ang Duterte sa kanya, sigurado ako na pagpipilitan ni Digong sa lahat ng mga Bisaya na botante na huwag iboto si Erwin Tulfo. In other words, ang pinoprotektahan ni Erwin Tulfo ay ang kanyang magiging boto. Na iniisip niya, malaking boto ang makukuha niya sa Mindanao. Kasi Bisaya rin siya eh. Ang tatay niya taga Ilocos, taga Batak, Ilocos Norte. Ang kanyang nanay taga Davao Oriental. Kombinasyon, dalawa. So may Ilocano votes na siya, may Bisayan votes pa siya. Ganoon ang iniisip niya. At doon pa siya pinanganak sa Leyte, sa Tanawan, kung saan ay congressman din si Martin Romualdez. So ganoon po kasip-sip boto in si Erwin Tulfo. Huwag niyong paniwalaan niya, huwag niyong naiboto yan. So matotal, hindi man siya pumirma laban sa kay Sara Duterte sa impeachment, yan po, ano pong ibig sabihin yan? Kayo mga makasara, bubuto pa ba kayo kay Erwin Tulfo? Tanong lang yan. Kayo mga maka-BBM, bubuto pa ba kayo kay Erwin Tulfo? Siyempre, kaming mga nasa gitna na mga neutral, laban sa lahat, resign all kami panawagan namin. Kasama ko si Cielo Magno, si mga clergy for good government. Wala kayo sa amin. Hindi ka makakatikim ng boto sa amin. Kaya, kayo, Romualdez, tingnan mo kung bakit hindi pumirma si Erwin Tulfo. Sagutin mo nga. Next, hindi pumirma, sabi ko, mas magaling pa to, si Richard Gomez, mas matalino to. At least, kung mali man o tama ang desisyon niya na hindi pagpirma, he has
sigurado ako na may rason siya kung bakit hindi siya pumirma. At naipakita niya ang kanyang kagalingan nung baliwala na ipakita niya na mangmang si Erwin Tulfo sa plenaryo ng House of Representatives. Siya, ang tawag diyan is merong shouting for nothing. Di ka making love out of nothing at all. Okay. Sino pang hindi pumirma? Si Almario Chino Miguel na taga Davao Oriental na asawa ni Migs Nograles. Si Migs Nograles, saka akalain mo na tira ng tira kay Sara tapos hindi pumirma? Ano ba klase meron kayo? Ibig sabihin po, hindi po maasahan ang karakter ninyo. Ha, Mr. Chino Almario? Davao Oriental. O kamubay, di nga diha sa kwan. Sa Davao Oriental, ayaw na pagbutaran ni si Chino Almario. Giilad na mo, anak. Mark my word. Apel na si kung talagang tumatayo kung may karakter yan si Migs Nograles. Attorney Migs Nograles. Bakit hindi ka pumirma? Isa pa. Understandable man itong isa. Congressman ng Davao del Norte na si Pantaleon Alvarez. Siyempre, katsukaran ni Kwanto ni Duterte. Kaya hindi pipirma yan. Ang isa naman, si Didi Cardema na asawa ni Ronald Cardema na siyang kabataan Duterte Youth Party List. I think, of course, Duterte nga sila, hindi pipirma yan. Pero ang isa, ito, bantayan nyo. Ang isa pa pong hindi pumirma na matindi, bantayan nyo ito. Tumatakbo pa pagka-senador. Sino ito? Si Camille Villar. Ladies and gentlemen, here comes Camille Villar from the blood of Manny Villar and Cynthia Villar, which I considered as the blood that is the most corrupt in the country. Kasi bakit? The richest sila Ang rich, saan ba nanggaling ang rich ninyo? Huwag niyo sabihin sa negosyo. At saan nanggaling ang negosyo niyo? Yan kasunod na tanong. At bago kayo yumaman, anong unang negosyo niyo bago kayo yumaman? Maniniwala ba kami sa totoong sa dagat ng basura? So nakita niyo ang political system sa Pilipinas. Yaman, yaman, yaman. Sabi pa ni Joe Grant, kukurakot din sila doon sa left. Kukurakot din sila doon sa right. I said, money, 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 money. Puro lang kayo, money, money. Pagdating sa pera, madalas ang kwarta. Yan. Chicheng. Yan. Ganun po ang matindi dyan. Okay, kwentuhan ko kayo ng matindi tungkol kay Villar. Gustong-gusto nila manalo. Bakit? Kasi po, ang nakasalalay sa pagpanalo pagka-senador ay kanilang negosyo na real estate. At hindi lang real estate sa ngayon ang negosyo nila. Mayroon na silang MCX, sila na may-ari ng MCX. At hindi lang yan, marami pa silang ibang negosyo. May coffee project pa sila. May ABS-CBN na dati na prangkisa, kinuha nila. So, virtually, nasa larangan na sila ng lahat ng klase na aspeto ng industriya. Kulang na lang manufacturing, pero tingin ko papasok sa manufacturing. Magmamanufacture ata ng mga e-cars. Yan nakikita ko yung mga electric vehicle. Okay lang kung at least mawawala yung mga hugaw, kung sa Bisaya pa, ang mga marumi sa ating hangin. Tapos, ito po, kwentuhan ko maiksi kung paano yumaman ng mga Villar. Nagsimula po sila sa maliit, sa wala. Hindi nga sila politikang tao Nagkataon na lang na si Manny Villar ay naasawa niya ay matinding politiko na pamilya sa Las Piñas City. Sa pamilya Aguilar. So naasawa ni si Cynthia Aguilar. Nung naasawa si Cynthia Aguilar, nagtrabaho mo sa konti pero negosyanteng utak. Diyan mapakinggan niyo kung paano siya yumaman para baka yayaman din kayo, sundin yung style ni Villar. Ang una sabi niya, nagtatrabaho siya minsan sa isang kumpanya at nakita nagpautang siya ng pera. Maliit-liit ng pera, pinautang niya. So ngayon, ang pinautang niya pala pera yung kapitalista sa kantin sa kanilang tinatrabahuan. So, malaki ng pinautang niya doon, lumaki-lumaki kasi siyempre marami siyang hiningian budget, matipid din ata sa sweldo niya, kaya doon niya pinautang. So, nagyari, hindi nakabayad. So, ngayon, imbis na mumurahin niya, kinausap niya, sabi niya,
huwag kayo mag-alala kung hindi kayo makabayad ng utang sa akin. Ganito lang gagawin natin. Bigyan niyo po ako ng papirma, gagawa ako ng slip. Papirman ko sa inyo, kada slip, gagawa ako tag 100 pesos yan. Yan lang ibayad niyo sa akin. Nang ibig naman sabihin, ang hinihingi ko sa inyo, lahat ng tao na pagbibigyan ko nito, nakakain dito, yan lang ibabayad nila. Pwede ba yon? Aba, na pumayag. So, gumaling, ang ganda. Tapos sabi niya, nung bandang medyo maganda na siya, may kapital na siya, napag-isipan daw niya, maraming tao na mga mahirap hindi nagkakabahay. Sabi niya, naisip daw sa isip niya, bakit kaya kung paliitin ko lang ang lupa at lumakaya nila, gumawa naman siya ngayon, doon nagsimula po, in fairness to Villar, sa kanya po nagsimula ang revolusyon ng tinatawag na socialized housing. So, na-idea. So, ang ginawa niya tag 50 square meters or 30 hanggang sa umabot pa 30 square meters. Patayo ng bahay, 2-story, at ibebenta mura. Sa marami, bumatok. So ngayon, pa-step by step siya hanggang sa tumaas siya. Pero ito po ang pinakamalaking talon niya kung bakit siya yumaman ng gusto. Ang ginawa niya po, may isang kaso nga ako hinawakan na panalo kami na lilang-grab ng Adelpa Properties na isa sa mga kumpanya niya. Tapos, ang nagbenta dito na sentensyan andun sa Amerika, hindi makauwi dito kasi may sentensyado. Huhulihin siya kung pagtapak ng Pilipinas. So, hindi ko nabagitin ang pangalan kung sino siya. Pero siya po yung nagbenta kay Villar na company sa Adelpha Properties. So, ngayon, pag nabili nila, bibilhin lang po nila ng 200 o 3,000. Noong panahon na yung mga 1990s, early 90s, bibilhin na tag 500 pesos per square meters. Ang lupa. Sa Cavite, marami sa Cavite. So, marami nabili. Tapos, nung ginawa niya, para maibenta niya yung iba doon sa property niya, ano ginawa niya? Ang ginawa niya is, ganito, binili niya muna, yung capital niya, bumili siya muna umutang siya sa SSS, para binili niyang bangko. Ang bangko na Capital Development Bank. Nung nabili niya, ang batas po kasi sa Pilipinas, pag ikaw magnegosyo sa bangko, ganito yan. Pag mayroon ka capital 1 billion, at pag umpisa ka na, aaprubahan ng Central Bank of the Philippines, o Bangko Sentral ng Pilipinas, at dudublihin nila. So kung may capital ka na 1 billion, bibigyan ka ng another 1 billion. Sa nagiging 2 billion ngayon capital. Ganun po yun ang banking system. So ngayon ang hawak na ng mga Villar, ang Capital Development Bank, ang nangyari, lahat ng mga kumpanya na iba-ibang pangalan na hindi nakapangalan sa Villar ay may hawak na mga lote, wala pang bahay, lupa pa lang, hinati-hati lang. Tapos, ang ginawa niya, niloan niya, inutang niya sa Capital Development Bank. So naubos yung 2 billion na kapital ng Capital Development Bank. At nung naubos, pinautang sa lahat ng kumpanya ni Villar. Hindi makikita kung kay Villar yun o hindi kasi nakagawing na korporasyon na may layering na nangyayari, tinabunan. So sekreto yan, dummying ang tawag dyan. So ngayon, nung nakautang, yung dati na halimbawa 50 square meters, kasi sabi ko mahilig siya sa mga maliitan, isangla sa Capital Development Bank na dapat kung tag 500 pesos yan, dapat 25,000 pesos lang ang halaga ng isang lote. Sinangla niya, this time, pinapalitan niya sa mga munisipyo ang tax deck. Tinaasan niya ang halaga ng market ng fair market value. Ginawa niya ngayon na 10,000 per square meters. O di 5,000 na lang, 5,000 per square meters. So, ngayon, umutang siya sa Capital Bank, ang gamit na halaga, 5,000 per square meters. Alam niyo naman sa utangan sa bangko, pag pautangin ka, ang ibibigay sa iyo ng bangko na pautang ay 30% lamang ng halaga ng lupa. Dahil nakalagay sa tax deck ay 5,000 per square meters, so pinautang siya ng 30% ng halaga ng 5,000. So 3 times 5, 15. So pinautang siya ng 1,500 pesos. Okay? So nakautang siya 1,500 pesos. Sa kada lote, dami-dami, billions ang utang. Ang nangyari, hindi niya binayaran, pinarimata niya. So, ang ibig sabihin, pinarimata. Anong nangyari ngayon? Nanalo ba siya? Natalo ba siya? O ano? Nanalo. Akalain mo, yung mga lote na binili tag 500 pesos per square meter, na ibenta niya
Parang binenta niya lang ng 1.5 kasi pinarimata niya. Ganun po katuso sila. Kaya huwag nyo nang iboto yung mga bilyar. Pagkatapos medyo marami ng lupa na si Kaso, nakapag-isip na naman siya. Ganito naman, nagpagawa siya ng proyekto kasi speaker at saka naging Senate President na siya kasi pinatanggal niya sa impeachment din si Erap. So naging Senate President siya. Ang ginawa niya, gumawa siya ng budget na kung saan papagawa siya ng C5. Siya ang pasimuno ng unang style ng singit-singit na budget sa Bicameral Conference Committee. So ginawa niya, nagpasingit siya ng budget. C5, pangalan, 4 billion. Akalain mo, pinalitan niya ng pangalan, Carlos P. Garcia Highway. C5 din yun. Another 4 billion. Dinoble ang budget. Ganon po siya. So ngayon nangyari, nagawa pati Daang Hari, nagawa. So nang nagawa ang Daang Hari na dumaan sa kanyang mga lupa na binili, baliwala tayo. Ang gumawa ng lupa, ng kalsada ay pamahalaan. Ang nagpasimento ng kalsada ay pamahalaan. Ang gumastos ng mga kalsada na yan ay pamahalaan. Ilang bilyon ang ginastos ng kalsada dyan para ng pamahalaan. Ngayon, ang nangyayari, dahil andyan mga lupa niya, Brittany, kung ano ng mga tani-tani, buti na lang, walang Getsemani. O di kaya bani. So anyway, ang napadaan na yan, ngayon, last year, nagdeklara siya ng Villar City. So lahat ng property niya dyan sa Cavite, tinawag niya Villar City. At ang kalsada na main na Daang Hari ay ginawa niya sakop ng Villar City. Ibig sabihin, nagbenepisyo ang Villar City sa ganong klaseng tuso na pamamaraan. So iboboto niyo pa ba si Camille Villar na hindi pumirma laban kay Sara? Tanong lang yan. Bahala na kayo sumagot. Ang kasunod na hindi pumirma, si Lani Mercado na asawa ni Bong Revilla. Congressman siya sa Bacoor. Ang isa pang hindi pumirma, yung anak niya na si Jolo Revilla na congressman sa 2nd District ng Cavite. Ang isa pang hindi pumirma ay yung congressman ng party list Agimat. May Agimat ba talaga kayo? Si Brian Revilla, Mercado Revilla. Tatlo sila hindi pumirma laban kay Sara. Anong ibig sabihin nun? Tumatakbo ngayon si Bong Revilla pagka-senador. Anong ibig sabihin nun? Sinabihan niya ang kanyang misis at ang 2 anak na huwag pumirma. Anong ibig sabihin? Di pula-puti, itumbuli. Ngayon, anong ibig sabihin? Gusto niya makuha ang suporta ng mga Duterte sa kanyang pagtatakbo ng pagka-senador. Kasi nangungulilat siya ngayon sa survey, kaya gusto niya kukunin ang buto ng mga DDS sa Mindanao, lalo na sa Mindanao. Kasi aminin natin sa hindi, 70+% po talaga pala, hindi mo maamin yan. Sa Mindanao ay solid Duterte pa rin. Although mga congressmen na mga sip-sip ay kontra kay Duterte. So ganun po yan ang katotohanan. Ibig sabihin, magtanong ka, bakit hindi sila pumirma? Na kung titinan mo, ang lakas-lakas ng ebidensya. So, ibig sabihin, huwag niyong iboto si Bong Revilla. Yan po ang ibig sabihin niya kung bakit siya namumulitika siya. Wala siyang katapatan sa bayan. Ang katapatan niya sa sarili niyang sarili. Para lamang siya yayaman. Di ba? O gano'n lang nga kasimple. Next! Marami pa akong isisiwala tungkol dyan sa kanya. Na hindi mo pa naibalik 124 million. Doon inabsulto ka sa na police case ng isa pang corrupt na judge na to. Justice. Pasensya ka na, Justice. Binabasa ko decision mo. Corrupt ka talaga. Hindi ako maniwala na gano'n decision may Justice Geraldine Faith Ekong. Isang judge galing yan sa Cebu. Ang ginawa mo pa, dahil marami kang binasura na kaso ng laban sa Marcos, na i-promote ka bilang presiding justice ng Sandigan Bayan. Ang kakahiya ka. Ew! Kakahiya mga pamilya Ikong sa Cebu. Hoy, mga bay, sa Cebu, ayaw niyo butaratan ng mga parientes ani ni Justice Geraldine Faith Ekong. Kaluod ani. Next. Sino pang hindi pumirma? GMA, binanggit ko na. Ang hindi pumirma,
Na isa pa, pinaka-importante ito. Ha? Siyempre si Isidro Ungab, expected yan. Taga 4th District ng Davao City ito. Tapos, ang hindi ko lang expect kanina, sinasabi ko si Mex Nograles at sa kanyang boyfriend na si Almario, Chino Almario ng Davao Oriental. Ang hindi pa pumirma isa, alam mo sino? Yung congresswoman ng 2nd District ng Agusan del Norte. While the congressman of the 1st District na si Joey Aquino, ay corrupt yan, huwag nyo na ibuto si Joey Aquino sa Butuan. Mga kliyente namin dyan sa Butuan, huwag nyo na ibuto si Joey. He is a big mess. Nagkukunwari lang magaling, hindi naman magaling yan. Sinisira niya lang ang pangalan ng kalsada na JC Aquino Avenue sa Butuan. Oh, huwag mo pasirain ang pangalan ng kalsada dyan na JC Aquino. Ha, Joboy? O, ngayon, sino pang iba doon? 2nd District, si Dale Corvera. Sino pala si Dale Corvera? Bakit hindi siya pumirma? Simple lamang po. At bakit ka naman pepirma? Ikaw, di ba, kung kayo si Dale Corvera, bakit ka pepirma? Si Sara ay anak ng aking boyfriend na si Rody Duterte. Oh, ganun lamang po ang dahilan. So ngayon, ladies and gentlemen, this is gonna be a very, very long fight. Mamaya isisiwalat ko sa inyo, napakahirap na laban ito. Kahit sa mga gustong impeach si Sara, napakahirap. Kahit kay Sara, mahirap ito. This will define what will be the result of the election in May 12, 2025. Kung ano ang aksyon ninyo, taong bayan ang maghusga. Pero itong komplikasyon dyan. Kasi United Voters po ang Iglesia ni Cristo. Nagsalita na ang Iglesia ni Cristo na ayaw sa impeachment. Therefore, ang lahat ng mga congressmen na nakalista na pumirma, bahala na kayo magkampanya. I am pretty sure, very sure na hindi kayo dadalhin ng Iglesia ni Cristo sa inyong kanyang distrito. Ang laki kayo na kahit sabihin mo maliit lang, solid ang nabot, laki-laki niyan. Yan po ang aking masasabi sa ngayon. Kaya magandang umaga po sa lahat. Hanggang dyan na muna tayo. At siyempre magtawag tayo ng ilan. Si Antonio Pardillo, classmate. Batch ko sa Coronadal National Comprehensive High School. Romero Garcia, ang isa kong classmate yan. Sa KNCC, si Brad ko pa, best friend ko. Si Junar Plaga, Engineer Junar Plaga. Nandyan sa ngayon si El Salvador City sa Misamis Oriental. Si Rosel Chua, si Romel Garcia, Sam Daniel, Ruel Cagbay, Sebastian Sartin Gonzaga, Divina Ballesteros, tapos Evangeline Cardinal Rolando, IBP Ebpa Banua, Ibukdas Ensas Rhine. Alam na natin mangyari sa impeachment yan. Okay. Kung ako tanongin nyo, parang muro-muro ng impeachment kasi gusto ni Bong i-please papapugi. O sige, tuloy nyo para hindi naman ako masisira. Pero ang totoo, may diskarte. Kaya ang Senado rin, ang Senado, doble kara din. Bakit? Tinanggap, pero walang aksyon. Tinanggap para ipakita sa buong bayan na gumagalaw ang Senado. Pero sa kabila, ang hindi nakita ng taon, bakit sa June 2 pa kayo mag-hearing sunod? Pero mo, natanggap kahapon, magbilang ka, February 5, June 2 pa kayo action sa impeachment. Anong ibig sabihin? Di ba? O sabi ni Attorney Tipon, na subscriber ko, Attorney, pwede natin siguro magsampa tayo ng mandamos sa Supreme Court laban sa mga sa Senado at pipilitin sila na umaksyon na sila. Parang gano'n sinabi. Well, let us see kung dapat babaldadakan. At tinitingnan ko kung dapat ba nilang aksyon ng kagad o may karapatan ba sila na manatili sa kanilang tinatawag na rules of procedure na kailangan sa June 2 pa sila magsimula uli mag-hearing. Si Marvin Rivera, Mayap Abak. Senado ang problema sa impeachment. Nili Domingo, good morning. Andrianga, mga enabler. Han Binom Memory Day. NOJ 72 Lao. No vote sa mga anti-impeachment sa election. Salvi Villaalba Bidetes. Huwag ibuto. Yung lahat na yan, pareho din sila ni Sara. Mga korap. Isa dyan si Bong Revilla. So, Oner Limbog, Edsel Lagban. Si Edsel Lagban o sinasabi, nagtatanong ako sino yung isang namatay. Sam Daniel, Umali. Si Umali namatay din pala, no?
Hindi, si Umali namatay siya ng dating Congress pa. Sa ngayon, hindi na. Melchor Peñalosa, Edsel Lagman, Marby Rivera, Boying Rimulya. Nais ko lang bakit sa lahat po ng mga distrito na namatay o nawalan, kagaya kay Tebes, ang swapang talaga ito ni Tambaluslos ni Martin Romualdez. Siya yung acting congressman sa lahat na yan. Hindi pag sabihin pagpirma niya, good as 6 signatures na siya. Grabe. Kabastos na tao yan. Marby Rivera. At bumuto pa laban kay Sara yung asawa niya, si Yeda Romualdez. At saka yung kanilang kasama sa Tigog Party List na si Jun Asidre na bukang buaya rin, laki-laki. Oh, siguro mga 250 kilos ang bigat niyan. Marby Rivera, Gonzales Lulit, Charlie Whiskey, Protect Enzo from Bully. Ay wala na yan, hindi na yan na mababanatan si Enzo. Sigurado ako panalo kami doon. Charlie Whiskey, let Congress and Senate do their job. Lita, sinabi ni Amy, 1 trillion daw ang budget sa impeachment ni BP Sara. 1 million. Ibig sabihin kakampi talaga ni nagpapakita ng kulay si Amy. Kakampi niya si Sara talaga. Rogelio Basalin, looking great doctor. Roger Rosalin from North Dakota. Ay, thank you po Roger. Thank you, salamat po. Gonzales Lulit, lahat ng politicians na lumustay ng pera ng bayan dapat patalsikin. Sa pagdating sa boto, patalsikin natin sila lahat. Ronald Artibi, tama sa kanila ang imbestigahan din dahil baka sangkot din sa mga Duterte. Kaya ayaw nila pumirma. Romulo Domingo, Noy de la Cruz, tapos Sherlyn Petalbero. Good morning, Dr. Toto. Dapat po talaga huwag iboto lahat ng kandidato sa team kadiliman at kasamaan. Iboto mga kandidato sa iba't ibang grupo ng oposisyon. Tama, dyan po ako. Gigi Magana Susara, good evening, good morning, Dr. Toto. So, Adi Gonzales, Heriberto Filemon Indiape, Ilocano 808, ngaw, tungaw, galit sa akin to Dagol, sige boto, sige Toto, banatan mo si Erwin para masaya. Jenry Sayo, good evening to Dr. Toto Engineer Kausing. Tapos si Senta Mejorada, puro kurap ang hindi bumuto. Charlie Whiskey, kung tutuin, kasuhan ng mga media. Juan Flores, magtagalog ka kasi Doc para mas maintindihan na nakarami. Nagtagalog naman ako medyo minsan nagbisaya, no? O Ilonggo. Dami po talaga mga senador like the Tolpo brothers makapagpanggap. Marcela Kilaw, wag na sana manalo ang mga Tulpo. Okay, Diding Pineda, Ariel Arias, Carlos Sepe Doros, Charlie, kasuhan mga bidyaman na nag-cover up sa crime. Senta Mejorada, Juanito Artopas, Toto kasing takot lang ang mga yan. Di nila makuhang boto pag pina-impeach si Sara. Pero yung 40 na congressman na taga Mindanao na bumoto sa impeachment, malamang po sila sa constituents. Okay. Samson, yes, wag boto ang mga hindi pumirma. Alolaya, Orlando Romano, no to vote sa mga yan. Charlie, kasuhan ang mga medyaman ng mga cover-up ng crime. Susan Ramos de Jesus, Rogelio Tapalo, Philly Kakal, mga fellow loyalist. Huwag na iboto sina Erwin Tolpo, Camille Villar, Binay at Bong Revilla. Anti-impeachment sila at pro-Sara Duterte, kaya huwag na iboto mga apat na ito. Ariel Arias, natakot sa ANC si Eric Sylvester Tolpo, kaya hindi siya pumirma, tatak Tolpo ang mga yan. Mayroon akong i-disclose sa inyo. Sa sunod na lang. Charlie Whiskey Katapatan, tungkol kay Tolpo to sa Jerry Sayo tsaka Iglesia. Jerry Pipi, Erwin Supsup Buto, Norberto David, Attorney Balimbing ang tawag sa kanila, pero lang, pera lang. Okay. So Duterte, Pinoy Loyal, 28, Ipanaw Party List, both BDP laban, ay nagkakampanya pala ito. Samson, huwag iboto ang mga Tulpo. Jerry P. Bilandres, playing safe si Tulpo. Okay, Duterte, okay, Silent Scream, Poscarag, Jeff Court, Ariel Arias, Belina Dumalyang, Al-Olalia, Samson, Johnson Gabiola, tapos si Lita, Erwin Varela, tapos si Kuya Buboy, Kuya Bobby, tapos Nelly Domingo, Biyahe, Aaron Navs TV, Dors Sunday 1, Mario Aberca,
guilty or not guilty, siguradong mga impeach sa matuluyan si BP. Alulalia, Samson, tapos si Rolando Lopez, Rolando Rosales, Erwin Horano, Alulalia, Lydia Lee, si D, okay, Biyahe, tapos Mike Rubes, 2-0, Formilis, Lolito, Sherlyn Pitalbero, Dr. Toto, ibuto lahat ng kandidato sa iba't ibang grupo ng oposisyon. Andrianga, Hermes Polioso, magandang umaga. Lia, Charlie, Feli Kakal, huwag din ibuto si Richard Gomez dahil anti-impeachment. Andrianga, Edwina Arcillas, naligo sa dagat ng basura, dinamihan ng mga sabaw ng mga corn beef. Sanson, Jeff Court, 941, dapat pagkakaisa, hindi siraan, 1970s. Pinag-iwanan na tayo ng Indo-Malay, Thai, Singapore. Baka maulit ang sa anak mangyari ng 1986. Biyahe, Arunabs TV, tapos Ray Amor. Ito kalaban to si Ray Amor. Rodney Joaquino. Ay Rod, classmate, kumusta? Attorney Toto, always watching you here in Coronadal. We will support you always. Salamat kid, Rodney. Okay, Ray Amor, hindi si Ray Amor. Michelle Giniginto, wag ka magagalit ka kung ayaw pumirma, karapatan nila. Karapatan nga, pero iyan naman po ang nagsasalamin kung ano ang kulay nila. Okay? Kaya pagalitan din natin. Nelson Loses, Antonio Bensuceso, Biyahe, Arunas TV, tapos Divina Remigio, Alolalia, Felix Kakal, tapos Simply Laylin, Ami Gabana, Lia, Money, Shame on You, Tongres, okay, JD Edaben, Erwin Varela, Efrain Garapati, Jeff Court, Boise Maranan, Nelmi, Alolalia, Rudy Rabi, Pastor, Jimmy Aripagita, tapos Happy Eyeglasses, Elisa Felix Divina, Lita, Rudy Rabi, Pastor, Susan Godines, Ilocano 08, Totoy Ngaw. Gali, Pedra Maniwang, Marjude Suarez, sino pa? Formilies Lito, ang dami-dami nyo, hindi ko kaya. So, magandang umaga na lang po sa lahat. Magandang umaga! Erwin Tulpo, Camille Villar, Bong Revilla, huwag kayong iboto.